Sinibak na sa pwesto ang driver ng PNP Coaster na pumasok sa EDSA busway at nakabanggaan ng isang bus. Pinagpapaliwanag siya ng LTO at iniimbestigahan din ng NAPOLCO. Nakatutok si Ian Cruz. Hulikam ang isang coaster ng PNP na nag-swerve mula sa outer lane ng EDSA Cubao papasok ng busway alas 5 ng hapon nitong Biyernes. Sa bilis ng pagsingit, nabangga ito ng paparating na pampasaherong bus. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po niya sa carousel. Pag pinihit po ko po yung manibela pakaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Yung pong iningatan ko po, yung mga pasahero kong nakatayo po doon na sa bus. Nag-viral pa ang ilang videong kuha ng mga sakay ng bus. Kabilang ang pagkumpronta ng pulis na driver ng coaster sa nakabanggaang tsuper ng bus. Bigla-bigla kayong pasok. Oo, nakuha pa yung Saka hindi lisensya. nila lane to, kuya. Gamitin na naman yung uniforme nila. Mamadali pa naman kami. Pagkatapos po nung bangga, kinukuha po yung lisensya ko ni sir, yung nagmamaniho po ng coaster. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po ibibigay hanggat wala pong dumadating na enforcer. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng driver ng PNP Coaster dahil sa umano'y reckless driving at disobeying traffic signs sa paggamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Ipinasusuko na rin ang kanyang lisensya at sasailalim sa 70 araw na suspensyon. Ayon sa PNP Logistics Support Service, inalis na sa pwesto ang driver na pulis at ang bisor nito. Gayunman, sabi ng support service, ipinagpaalam nila sa Transportation Department ang paggamit ng coaster sa busway. Hiwalay na issue ang banggaan at pagtatalo dahil dito. Kung ang sinabi na lang po sana ng driver natin na pulis at kinausap niya yung driver ng bus, partner, may aksidente tayo. Hindi naman natin maiwasan to. Pasensya na. Tatawag lang po ako ng proper policeman, which is the traffic sector of the QCPD, to investigate the traffic accident. Kusa sana. Kanya lang, instinct ng uniforme namin, may authority, yun. Lisensya, yun ang problema. Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na hindi palalagpasin ang nangyari, nakusa nitong inimbestigahan. Isang malaking kahihiyan itong ginawa nitong sarhentong ito. Totoo lang. Wala namang may gusto magkaroon ng aksidente. Pero ano ba naman yung nagpakumbaba na lang tayo na nagsabi na lang tayo ng sorry at dahil tayo naman ang may kasalanan. Humihingi po ako sir ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian. Sa lalong-lalo na po sa driver ng bus, inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan, na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. Hindi rin nagustuhan ng NAPOLCOM ang report ng Traffic Sector 3 ng Quezon City Police District na nagkaroon ng amicable settlement o nagkaareglo ang parehong panig. Kayo ba, nung nag-iimbestigahan, meron na ba kayong kasunduan na magkanya-kanya lang kayong bayad? Wala po sir, wala pong nagkaroon ng ganong usapan. So sinasabi mo, itong report na to ay mali? Mali po yan. I'm instructing the EMIS to issue a show cause order against Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lindon Pilim. Explain why no charges should be filed against you for a bogus report. Sinisika pa naming makuha ang panig ng pulis na gumawa ng report. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.